bilis ng araw dahil 32 days na lang, Pasko na. At para mas mabilis ang kita, eto na ang mga negosyong pwede niyong simulan ngayong Christmas season. Umay na ba sa mga chips na nakasanayan? Well, eto na ang chips na hindi lang basta kakaiba. Gawa pa sa isda. Michael, ang sarap nito. Nakakatuwa din kasi malaki din tulong kay Mami nun. Kasi housewife lang si Mami nun. Nakapagpagawa ng kusina, nakaka-travel, nakakain sa labas. Na ito mga 70 to 80. Hindi na raw kailangan pumila sa mga salon para ma-achieve ang iba't ibang hair color dahil kayang-kaya mo na raw ito on your own. Hindi po siya nakaka-damage. Semi-permanent po siya. Within a month, ang kinikita po ni Hirani is 5 to 6 digits. 1,000 pieces po yung nabebenta po per month. Lechon ulo, lechon belly roll, cochinillo at kahit isang buong lechon, name it and he will roast it. Titikman na ay, ang init, ang lutong. Ilalapit ko talaga yung product sa mga tao. Kasi pag sinabing lechon, Pilipino eh. So may pera o wala, kailangan may pakita ko na yung lechon is for everybody. Araw-araw Pasko. Lahat na yan sa Pera Paraan. 4 na taon na ang Pera Paraan, mga kanegosyo. Bilang pasasalamat sa inyong pagtangkilik, mga suki, magkakaroon ang Pera Paraan ng Negosyo Festival sa Noel Bazaar na nasa World Trade Center sa Pasay sa November 29, Biyernes, simula 1:00 ng hapon. May mga eksperto sa negosyo na magbabahagi ng kanilang kaalaman at mamimigay rin kami ng mga pamasko gaya ng mga free franchise mula sa isang bakery business at kung ano-ano pa mga regalo. Bisitahin lamang ang aming Facebook page para sa iba pang detalye. Mga kapuso, grab your popcorn sa patindi ng patinding bangayan ni Kailin Alcantara at Kate Valdez sa inaabangang serye tuwing hapon, ang Shining Inheritance. Hindi ko yan ang pamilya ko! Ano, nagawa mo na yung pinapagawa ko? May problema po tayo. Pagdating ng gabi, awayan naman ni Jasmine Curtis Smith, Kylie Padilla at Dizel Lopez sa asawa ng asawa ko ang tinututukan. Habang pinapanood ang mga paboritong teleserye, mas masarap kung may nginunguya. Kung sawa na sa mga nakasanayang chips, ito bago. Ulam na, pika-pika pa. Mayroon chips sa harap ko. Kailangan mahulaan ko kung chips. Chips? Una, sa pamamagitan ng tingin. Ito ba ay pork skin chips? Laman loob? Taba? Ito ay liempo? Ito ay isda? Dilis? Alam ko itong amoy na ito eh. Alam ko ito eh. Inuulam ko ito eh. Ang hirap mo hulaan ah! Naamoy na kita, di pa kita mahulaan. Kailangan isang tikim lang daw. Naku po! Naku, hirap naman. Teka lang, alam ko to. Alam ko tong lasang to, alam ko tong lasang to. Pero di ko mahulaan. Lakayan ko kaya yung kuha. Teka lang, ha? Tilapia ba to? Kaya sabi ko, alam ko eh, yung amoy, lasa. Eh kasi paborito ko tilapia, ba't hindi kita nahulaan? Ang isda tilapia ay hindi na lang pang ulam. Ginawa na rin pika-pika. Gusto niyo yarn? Ang sarap nito, may suka. Tapos may kanin na mainit. Ang sarap niya. Ang crunchy, malasa, perfect. Ang tilapia chips. Ang nagpauso ng tilapia chips, ang pamilya ni Michael. Kasama na si Michael. Pero, hindi makapagsalita, puro tilapia chips ang bibig ko. Michael, ang sarap nito. Pag nagpipilito ko ng tilapia, gusto ko medyo malutong-lutong eh. Yung sinusunog ko ng konti. Ganito yung lasa niya eh. Sino may idea nito? Technically po, ate ko. Ate mo. Nung nagpunta po siya nung party, nakatikim siya ng kakaibang luto ng tilapia. Nung sinabi ni Mami, sige gawin natin, gayahin natin. Nang makuha ang tamang timpla at lutong ng tilapia, binigyan ng nanay ni Michael ang mga kamag-anak.
Sila raw ang nag-udyok para pagkakitaan ito. Nakakatuwa din kasi yun, malaki din tulong kay mami nun kasi housewife lang si mami nun. Papakita ko po sa inyo ngayon kung paano ginagawa ang Nelia's Passions Crispy Tilapia Chips. Una, hihiwain ng tilapia ng maninipis. Tilapia fillet ang ginagamit ni Michael para hindi na problema ang tinik ng isda. Pagkatapos, imamarinate ito gamit ang iba't ibang pampalasa. After natin ma-marinate, kailangan natin siyang i-ref. Minimum of 4 hours till overnight. Sunod na babalutan ang lamang isda ng starch. Dapat fully coated siya kasi once na may mga spots pa dyan at pag yun na ng unang naluto and yung ibang parts hindi pa luto, maglalasa siyang sunog. At panghuli, ipipirito ng lubog sa mantika ang tilapia. Siguraduhin nasa medium heat lang ang apoy para hindi masunog. Matapos ang 10 hanggang 15 minuto, luto na ang tilapia chips. 2 dekada na ang nakararaan na sinimula ng nanay ni Michael ang negosyo. Namuhunan lang siya noon ng 500 piso dahil hindi pa uso ang social media, word of mouth lang daw ang paraan nila para maipakilala ang produkto. Pero ngayon, mayroon na silang social media pages. Ginawa ito ni Michael simula nang akuin niya ang pagpapatakbo sa negosyo noong 2017. Noong una, wala raw talagang hilig sa negosyo si Michael. Nagbabanda ako nun. Mahilig ako sa music. Yun yung passion ko talaga. Pero aware ako sa ginagawa ni mami ko about sa tilapia chips. Pero hindi ako yung sobrang excited na tilapia chips. Okay. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang magbakasyon ang nanay niya sa Amerika. 2 months lang naman siya nawala. Sobrang mahal ko kasi mami ko. Gusto ko pagbalik niya, meron pa rin siyang aabutang negosyo. Mula noon, ipinagkatiwala na ni Nanay Nelia ang negosyo kay Michael. Ang online business ng tilapia chips nakapagbigay daan din para magkaroon ng iba pang negosyo si Michael. Nakapag-franchise siya ng milk tea shop at nakapagbukas ng sariling snack bar. Ang menu niya rito, guess what? May tilapia pa rin tulad ng tilapia burger. Tilapia pa more. Ba't mas malaki yung sayo? Kasi po, ito po yung size namin na solo. Ay, ito solo. Kasi yung 100 grams po, tapos ito po yung double, 230 grams. Nakapakete ang tilapia chips ng tig 180 at 380 pesos. Mayroon din pang barkada na 850 pesos at bilao na mabibili mula 1,100 hanggang 1,900 pesos. Siyempre po, yung ibang tao mag-asawa po sa iisang lasa. So, we came up with 2 additional flavors. 2 additional flavors. Yes, meron po tayong spicy tsaka salted egg. Pinakamalakas daw ang negosyo tuwing per months. Nakakabenta raw sila ng nasa 1,000 hanggang 1,200 packs ng tilapia chips kapag December. Kaya naman ang kita. Na ito, mga 70 to 80. Kahit na sideline lang ang tilapia chips, malaking bagay raw ito sa kanilang pamilya. Nakapagpagawa ng kusina, nakapagpagawa ng dirty kitchen, nakaka-travel, nakakain sa labas. Kung ano man pumasok na pera sa business, huwag mo siyang gagamitin sa personal use mo. Doon ka malulugi. Walang masama na sesweldohan yung sarili mo. Pero huwag mong kukunin lahat dahil walang matitira sa negosyo mo. Hindi iikot yan. Sino mag-aakala na ang madalas na pritong ulam na tilapia, magbubukas din ang pinto para sa negosyong dala ay biyaya. 4 na taon na ang Pera Paraan, mga kanegosyo. Bilang pasasalamat sa inyong pagtangkilik, mga suki, magkakaroon ang Pera Paraan ng Negosyo Festival sa Noel Bazaar na nasa World Trade Center sa Pasay sa November 29, Biyernes, simula 1:00 ng hapon. May mga eksperto sa negosyo na magbabahagi ng kanilang kaalaman at mamimigay rin kami ng mga pamasko gaya ng mga free franchise mula sa isang bakery business at kung ano-ano pa mga regalo. Bisitahin lamang ang aming Facebook page para sa iba pang detalye. Jack, marami na ang nag-iisip kung anong look ang in ngayong magpapasko. Malibang kasi sa gubit ng buhok, kulot at ribbon, ang dami nang nauusong iba't ibang kulay ng buhok.
At hindi na raw kailangan pumila pa sa mga salon para ma-achieve ang iba't ibang hair color. Dahil ang grupo ng young entrepreneurs na sina Ava, colored hair conditioner ang sagot para maging bright and colorful ang buhok ngayong salon season. From basic to loud hair colors o kahit iba-ibang kulay pa yan, name it. At pwede na raw yan magawa sa loob lamang ng mas maikling panahon. Yung Hirani po kasi is a conditioner base po na hair color. So hindi po siya nakaka-damage. Semi-permanent po siya. Nagfe-fade po siya over time. Tumatagal po siya ng 4 to 6 weeks on bleached hair po. Pero depende pa rin po yun sa pag-aalaga nyo. YOLO o You Only Live Once ang tila naging hugot ng grupo ni Ava para mabuo ang kanilang hair dye business. Di po ako mahilig magkulay, pero pag nagko-color ako, magsa-stand out ako sa crowd. It's something that makes me different from other people. Nang magkakonsepto, make it or break it ang naging motto ng grupo para simulan ang negosyo. Si Hirani po, yung una pong binili niya is 20 pieces na hair colors po as panimula pong negosyo. So yun po is nagkakahalaga ng 1,000 pesos po. After 3 to 4 days is natapos na ubos niya po lahat ng stocks niya. Lumaki po siya na dumami up to 100 pieces to 1,000 pieces na po yung kinukuha niya po sa supplier niya. Para maging kalidad pa ang produkto, kumuha na rin sila ng sariling manufacturer. Dahil naging trendy style na rin ang makukulay na buhok. Panahon ng pandemya at bawal lumabas ang karamihan, kaya ang ating bidang negosyante humataw kahit nasa online lang nagpapakilala. Through IG and Facebook lang po siya nagsimula. Tinry po ni Hirani na mag-TikTok na po. Grabe guys, sobrang ganda talaga. Then, dun po nag-trending talaga si Hirani sa TikTok po. Maging ang ilang online personalities gaya ni na Kirsten Samson at Mika Salamanca, nakiin na rin sa kanilang hair dye conditioner. Malaki pong opportunity ngayon ng social media na para makilala ang isang brand. Makakuha ka ng mga ideas rin kung paano mo mapapalago yung business mo, kung paano mo i-reach yung mga target customers mo. Pero sa kabila ng pagiging boom, hindi raw maikakaila na challenging ito para sa kanila. Ngayon po kasi kulang po talaga sa manpower since family lang po ang nagmamanage po ng business. Pati na rin sa mga kulay ng produkto kung minsay walay sa tipo nila. Umaabot po talaga sa point na meron po talagang marireject na color, merong marireject na product. Nagka-quality control rin naman po kami na may trial and error naman. So kung i-check po namin if okay ba yung produkto, itetest namin sa iba't ibang strand po if okay ba yung pinaka-performance ng product po bago po namin siya isasabak for mass production po. Pero never say die ang kanilang grupo. Naging edge rin po kasi ng team namin na since bata nga po kami, team of very young adult po, is alam rin po namin yung experience at mga gustong gawin po ng mga target market po ng Hirani. Paano nga ba ma-achieve ang cool young looking na mga hair color na yan? Pwede kayang ganito? Babagay kaya na ganito? Ava and friends, share mo na nga yan. Walang malambot po yung effect niya rin po sa hair niyo. At the same time, may color rin po yung buhok niyo po. Tapos anong kulay yan? Meron po kami iba't ibang kulay po. Yung kulay mo parang kulay ng yung mga galing sa ibang planeta, no? Sorry na, alam niyo naman, tita. Ayun, sa Avatar! Ikaw Opo, yun! parang gano'n na rin po nga yung kulay po ng buhok ko. Ito, anong kulay gagawin mo dito? Ito po is ginger naman po siya. Kumbaga, Kulay luya? Hindi po, copper po, copper. Gingerbread po yung name po ng shade Ay, po. sa'yo ba? Ano yan? Ito po is mix of moonlight and ube grapes. Blue and violet po siya. Parang bagari. Makikulay na nga lang tayo. Ganyan. Opo, ma'am. Ganun siya, ma'am, kadali ka gawin. Kasi po kahit beginner po kayo. Ganyan. Parang feeling ko nagpe-paint pala dito, no? Paano yan? Yung itim, ano magkukulay yan? Sa itim po, ma'am, hindi po siya gagana. Pero may 3 kulay po na makikita lang kapag nasisinagan po ng araw po. Pero kasi made for bleached hair po talaga yung Hirani. Magiging invisible ka pala. Matapos ang isang oras na sectioning at pagpapahid sa buhok ng aming client for today, ang resulta ng aming hair color session ni Rika, fashion trend man ang new look tuwing December.
may ilang paalala pa rin si Ava sa paggamit ng kanilang produkto. Para po mag-work po ang Hirani hair colors, kailangan po muna is naka-bleach po yung hair po natin. So ang bleach po, yun po yung nagla-lighten po ng hair para po maging blonde ang buhok. Si Hirani Color Conditioner po is ina-apply po siya sa dry hair po. Iiwan nyo lang po siya ng 45 to 60 minutes bago nyo po siya banlawan with water na lang. Ang nire-recommend rin po namin sa mga customer, lalong-lalo na po sa pag-bleach, is pwede naman po sila pumunta sa salon if natatakot nga sila. Para sa mga dagdag kaalaman, may leveling na sinusunod sa paglalagay ng bleach sa buhok. Yung mga levels po kasi ng bleach po is, simula po siya sa level 1. Si level 1 po is black po siya. Then si level 10 po is white na. Ibig sabihin, mas mataas yung number po ng level ng hair niya po is mas light po yung buhok. Sa level 7 po, may mga colors na rin po na gagana po. Kapag nag-bleach po kayo, magsa-start po siya sa yellow. But eventually, kapag nag-bleach ka po ulit, is ma-achieve nyo na po yung super light po na color. Pag natural po na white hair, hindi po gagana yung produkto kasi kailangan po processed po yung buhok. Kung sawa na raw sa makulay na buhok, may solusyon din ang ating young entrepreneur. Kapag gusto nyo po bumalik sa black, pero temporary lang, ang pwede nyo pong gamitin is si black dust po namin. Tulad sa buhok, unti-unti na rin lumalago ang negosyo ni Ava. Within a month po, ang kinikita po ni Hirani is 5 to 6 digits po siya. 1,000 pieces po yung Hirani po na nabebenta po per month po. Ang technique raw ng grupo ni Ava para tuloy-tuloy ang makulay nilang pagbebenta. Si Hirani po is DTI, BIR, and FDA registered po siya na business po. Kumbaga nandun po yung assurance po na safe po and quality po talaga yung mga product po na ino-offer po ni Hirani. Doon pa lang is makakakuha na tayo ng sense of trust sa customers po natin na tangkilikin talaga yung produktong binibenta po natin. At bilang negosyante, Pinaka-learning rin po ng team, syempre na sa pagnenegosyo po is yung teamwork, mag-show up po palagi. Kahit man matumal po yan o maganda man ang takbo ng negosyo is mag-show up pa rin tayo. Kasi hindi mo alam kung kailan bibigay ni Dorn yung pinaka-boom ng business mo. isa rin sa mahalagang sikreto para maging makulay ang negosyo, trend and interest. Trend para makasabay sa in at malaman ang hilig ng market at syempre dapat may interest sa nais pasukin at palaguin. 4 na taon na ang Pera Paraan, mga kanegosyo. Bilang pasasalamat sa inyong pagtangkilik, mga suki, magkakaroon ang Pera Paraan ng Negosyo Festival sa Noel Bazaar na nasa World Trade Center sa Pasay sa November 29, Biyernes, simula 1:00 ng hapon. May mga eksperto sa negosyo na magbabahagi ng kanilang kaalaman at mamimigay rin kami ng mga pamasko gaya ng mga free franchise mula sa isang bakery business at kung ano-ano pa mga regalo. Bisitahin lamang ang aming Facebook page para sa iba pang detalye. It's a season to be jolly, pero mas masaya kung may kita ka dahil Pasko na, negosyo pa. Holiday season is here, kaya oras na para ilabas ang lechon. Hindi raw pwedeng mawala sa mga handaan, kaya maging sina Nadine Samonte, Joe Berry at Gabby Eigenman, grabe kung magpatakam. Balat pa more din ang peg ni Gladys Reyes at Rian Ramos. Napaka-special po sa amin yun. Kasi minsan lang po yun sa hapagkainan po namin. So, simbolo po siya sa kasaganahan po. Tsaka parang ang sarap po sa pakiramdam. Masaya, excited ka. Iba hindi po nila for. Tsaka makakapag-sharo na rin. For the takam na ba kayo? Tara G sa Cavite at bisitahin ang one-stop shop lechon. Lechon ulo, lechon belly roll, cochinillo at isang buong lechon. Name it and he will roast it. Yan ang say ng 35 years old na lechonerong si Raf. Nag-start ako sa paglelechon nung bago pa mag-pandemic. Passion ko kasi yung paglelechon . Meron talaga kaming piggery. Ako nagre-raise ng mga alaga namin baboy mula pag-breed hanggang sa lumabas na yung final product. Pero ang matinding pagsisikap ni Raf na uwi lang sa wala. Bigla kasing naglaho ang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil sa sugal. Akala ko nung una entertainment lang, hindi ko na-mention na lumulubog na pala ako unti-unti. Hanggang sa lahat ng property, resources, lahat ng meron ako, naibenta hanggang sa nagkautang sa mga tao, millions of pesos. Dahil dito, sinubukan ulit ni Raf na bumangon.
Ipinusta niya ang natitirang 2,000 pesos sa bagong negosyo. Nag-start ulit ako mag-business ng fried chicken. From there, na-develop namin unti-unti ulit kami naka-establish, hanggang sa nakabili ulit kami ng pailan-ilang pirasong baboy, hanggang sa nakapag-operate na ulit yung lechonan. Pero sa kanyang muling pagbangon, sinubok na naman ang kanyang katatagan. Namatayan kami ng mga baboy. Umabot ng nasa 130 heads yung namatay sa amin dahil sa sakit. Nag-back to zero ako ulit. Bachelor of Science in Criminology ang natapos na kurso ni Raph. Kahit mahirap, ipinagsasabay daw niya ang pagtatrabaho at negosyo para mas kumita. Kahit meron kaming regular na trabaho, naghahangad din naman kami ng mas magandang buhay pa kung pwede naman. Curious na ba kayo kung bakit makinis ang balat at malutong ang lechon ni Raph? Yan ang aalamin natin dahil as a lechonera muna ako. Itatali muna ang baboy sa tubo, saka huhugasan ng maayos. Hihiwain ang loob ng tiyan ng baboy kung saan ilalagay ang ingredients. Nilalagyan natin, ma'am, ng layer tong ribs. Opo. Para doon sisiksik yung mga Ma'am, spices. opo. Ilagay ang pinagsama-samang sibuyas, bawang, dahon ng laurel, herbs at spices, at iba pang mga pampalasa. Kailangan ni Rab para pantay. Yes. Isunod ang onion leeks at tanglad. Lahat yan? Yes, ma'am. Ang dami. Para mawala yung lansa. Saka tatahiin ang tiyan ng baboy. So, syempre, kailangan tahiin para hindi malaglag din Yes, naman. and at the same time, yung juice nga, ma'am, hindi kumalat sa balat na pwedeng mag-cause ng kunat. Ang hirap ng luto, oh. Tinan mo. Opo. Ang init. Yan po talaga ang binabayaran sa lechon, yung Ay, yung process. pagod, ano. Papahiran ng toyo ang balat ng baboy. Eto, ma'am, ibubuhos muna natin to Tapos sa... irarab kong gano'n. Yan. Sisiguraduhin natin, ma'am, na lahat siya Meron. magkakaroon para, ma'am, even yung kulay niya. Okay. Kailangan, Dapat ma'am, madiin? yung pagpapahid, ma'am, medyo may pressure. Sabi ko pa naman, okay na ba? Okay. Kailangan mo lang may pressure. Okay, ito na. Yan. Buhatin na natin. Game. Luto na. Ano ba yan? Mayroon ba sinusunod na speed yan? Basta, ma'am, kailangan yung rhythm natin dahan-dahan lang para ma-absorb ng baboy yung init. Kapag luto na, ito-torch ang balat ng lechon para mawala ang maliliit na buhok. Finally, ito na. Naluto na. Yan. Titikman na ay, ang init, ang lutong. Itong sauce na to, gawa nyo rin? Yes, liver sauce. Pebre, kung tawagin natin. Pebre. Oh, taste. Ano masarap kasi nanunuot yung Papasok lasa talaga doon siya sa sa ay laman. buturan. Malasang-malasa nga naman siya talaga. Yes. Makikita mo kung paano yung preparasyon ng lechon. Yes. Saka mo ma-appreciate bakit gano'n ang presyo niya. Yes. Dahil yun for the effort para maging masarap ang inyong kakainin na lechon. Malutong po siya, malutong. Napakasarap. Talagang pag inano mo, kinagat, crunchy talaga. Masarap yung sauce niya. Tsaka suki na kami dito. Lagi kami nabili ng asawa ko dito. Malinamnam, hindi siya masyadong maalat. Masarap. 10,000 pesos na gibuhunan ni Raph sa kanyang lechon business. 2 baboy ang nabili niya mula rito. Galing sa naunang negosyong fried chicken ang puhunan ni Raph na nabawi niya sa loob lang ng 1 linggo. Yung mga struggles na yan, ine-enjoy ko, tinitake ko yan as challenge. Kaya ngayon malutong na tagumpay na ang natatamasa ni Raph. Kumikita na siya mula 250,000 hanggang 320,000 pesos kada buwan tuwing normal days. Habang 1.5 million to 1.8 million pesos naman during peak season o holiday season. 9,000 hanggang 29,500 pesos ang presyo ng isang buong lechon ni Raph. Depende sa kilo o bigat ng lechon. May enjoy din ang lechon ulo at lechon belly roll for only 3,000 pesos. Kung bet naman ang kutsinilyo, 7,500 hanggang 9,500 pesos ang benta ni Raph depende sa size. 500 hanggang 600 na piraso ng buong lechon ang naibebenta ni Raph tuwing peak season every month, habang 40 to 50 piraso naman kapag normal na mga araw lang. Isa si Raph sa mga kumapit sa social media para mas lumago ang negosyo. Sa social media, ginamit ko siya as innovation para ma-reach out ko yung tao na may gantong product kami tinitinda all over the Philippines. At dahil sa lumalagong negosyo ni Raph, nakapundar na siya ng oven para sa lechon, mga freezer at sasakyan. Meron na rin siyang kainan at KTV. Pero ang mas malaking success daw kay Raph, ang makatulong sa iba. Ilalapit ko talaga yung product sa mga tao. Kasi pag sinabing lechon, Pilipino eh. So may pera o wala, kailangan may ipakita ko na yung lechon is for everybody. Araw-araw Pasko.
Sa ngayon, may isa pang branch si Rap sa Kawit, Cavite. Katuwang niya ang kanyang business partners sa pagpapatakbo nito. Hindi pwedeng puro courage lang. Dapat pag-aralan natin. Kasi ang business ngayon, para mapatakbo mo ng ayos, dapat systematic. Kung hindi ko kayang tayuan yung produkto, hindi ko ititinda. Nadapa, bumangon, nagpatuloy sa buhay. Walang imposible sa taong natututo at nagpupursige hanggang sa makamit ang lutong ng tagumpay at pag-asenso. Hindi man naisip ni Michael ang pagnenegosyo, unti-unti pala siyang hinanda ng kanyang ina, kaya naman walang kahirap-hirap ang paghalili niya dito. Naligaw man ng landa si Rap dahil sa tinamong tagumpay. Ang pagkalugi ng lechonan niya pala ang importanteng sangkap para sa negosyong mas matibay. You only live once, siya ang sigaw ng grupo ni Eva, kaya naman para mas happy sa life, hindi lang colorful ang kanilang buhok, pati na rin ang kanilang bulsa. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.